Eto na nga mga kaibigan, ang bagong issue. Ayan, so nung nakaraan ay nagulat po yung marami, no? Lalong-lalo na syempre yung mga anti-Duterte, yung mga Dilawan, yung mga grupo ni Laila de Lima. Ayan, so yan po talaga yung mga natakot, kinabahan, syempre ay nagulat dahil mula sa Integrated Bar of the Philippines ay naglabas po sila ng award, no, na kung saan isa sa mga nakatanggap po ng Pillar of Law ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan, so ano kaya ang dahilan bakit nabigyan ng award itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Ayan, dalawa lamang po yung posibleng dahilan kung bakit po siya nakatanggap ng award. Okay, unahin na natin yung sabihin nating totoo. Ayan, so posible mga kaibigan na isa sa mga dahilan, at gaya nga po ng paliwanag kaugnay doon sa kanyang natanggap na award, ang award po na Pillar of Law ay ibinibigay sa mga abogado na naglingkod at ipinakita yung kanilang propesyon, no? Kumbaga nagamit po nila yung kanilang propesyon sa loob ng mahabang panahon. So if I were not mistaken, no, ay hinanap po, no, at kumbaga inisa-isa ng Integrated Bar of the Philippines ang lahat ng mga abogado na mayroong 50 years of experience. Ayan. And fortunately, isa po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga nabubuhay, no, ng mga abogado for the past 50 years, no, ng pagiging abogado. So, ang dahilan mga kaibigan, hinanap nila yung mga abogado na 50 years na po sa kanilang kumbaga yung pagiging abogado nila ay nananatili pa rin po sa kanila, at yung mga buhay lamang po. So, syempre kasama po si dating Pangulong Duterte. Pangalawa, ito po yung medyo questionable. Oo, kasi alam naman natin, no, ang taong bayan, lalong-lalo na syempre yung mga galit sa korupsyon. Kapag galit ka kasi sa korupsyon, naa-associate ka bilang DDS. Kapag ayaw mo doon sa kawalang hiyaan, doon sa pagiging mandarambong ng mga kawani, no, ng pamahalaan, kawani po ng DPWH, at syempre ilang miyembro po ng Kamara, syempre yung mga representante, no, party list, at mga congressmen na involved dito sa flood control scam na ito. Ayan, sa mga senador na involved din sa flood control project scam. When a person is associated and kilala po sa mga ganitong pagtuligsa, no, na-associate tayo bilang pro DDS. Okay, so halimbawa galit ako sa korupsyon. Sasabihin ng mga Dilawan, oh, ano yan, DDS yan, kaya galit sa corruption. Diba? So, ganun po kasi ang nangyayari. So, sa makatwid, mga kaibigan, 100% of Filipino people ay galit na galit talaga sa corruption. 100% yan, galit na galit sa corruption. So, dahil na-associate tayo sa pagiging DDS, ganyan, pampalubag loob, bigyan natin ng award si dating Pangulong Duterte para naman hindi magalit itong mga DDS, baka lusubin tayo. So, ayan po yung pangalawang dahilan, no, kung bakit nakatanggap ng award itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Remember, this is the first time na maglabas po ng ganitong award ang Integrated Bar of the Philippines. Never in the history of the IBP na nagbigay po sila ng ganitong parangal sa mga abogado na nananatili pong buhay sa loob ng 50 years.
on the current year, 'di ba? Ano sa tingin ninyo mga kaibigan ang dahilan? Dahil ba talagang karapat dapat magbigay ng award o pampalubag loob? Kasi kahapon pa lang mga kaibigan hanggang October 13, galit na ang majority of the Filipino people. At nandun na nga po sila sa EDSA Shrine, sa Luneta at iba pang lugar po, no, sa Pilipinas. Nagrarally and they are shouting the president to resign or to step down bago pa dumaan sa isang madugong pakikipaglaban, no? So eto po, no, personally po, no, as a professor, as an analyst, ang nakikita ko po dito na swift escape ay sana marinig ito ni Pangulong Marcos Jr. Okay, alam naman namin and alam ko na hindi ikaw ang nagpapatakbo sa ating bansa. So, mas nakakahiya na idaan pa ito sa impeachment. No, mas nakakahiya na ma-impeach ka po bago pa sa pagbaba mo. Okay? Huwag mo nang pangarapin, huwag mo nang pilitin na iluklok yung mga taong susuporta sa iyo, just like Remulla. We all know kung ano yung mga violations. We all know kung ano yung naging performance ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, no? He's a person of no integrity. Yes, he's a person of no integrity. So how come that he became the ombudsman when he himself, first, he's a politician. He's involved in politics. Kilala po siya sa pagtatanggol sa inyo. 'Di ba? And in less than 3 months, naabsuelto yung kanyang anak na nahulihan ng droga. And then, yung taong humuli, yung taga-PDEA na nakahuli sa kanyang anak, tinanggal. Yan ba yung person of integrity? Yan ba yung transparent? Alam naman natin that there are many cases na i-file laban sa kanya sa ombudsman, and yet nakakuha siya ng clearance. At ngayon ay siya na nga ang nakaupong ombudsman. So, mas nakakahiya kung matatapos mo yung 2028 and iniluklok mo yung tao na magiging sangkalan, yung tao na susuporta sa'yo. Tandaan mo, yung ugali ni ombudsman medyo kaduda-duda. So what if after your term as the president may mag-file ng kaso laban sa'yo, at syempre wala ka ng power, ano na yan, madali na. Lalo pat wala kang naipakitang legasiya sa ating bansa na kagaya ni dating Pangulong Duterte. No, si Pangulong Duterte, no, Mr. President, alam mo naman, kahit tapos na po yung kanyang pagiging Pangulo, kahit siya po ay nakababa na sa kanyang pwesto, kahit po na nandun siya sa ICC, ay minamahal pa rin po ng maraming Pilipino, ng maraming OFW. Sapagkat ipinakita po ni dating Pangulong Duterte yung transparent, maayos, malinaw, matapang na panunungkulan. Talagang dinala niya ang ating bansa sa isang sitwasyon na kayang mag-survive sa anumang dulot ng kalikasan o iba pa. Kalain ninyo natanggal po yung napakalawak at napakalaking drug related crimes and trading, no? Ang malaking terorista na napakalawak po, no? And in fact, pinatawad nga po niya si Joma Sison bago ito sumakabilang buhay. At sinabi po niya on national television na umuwi ka na, matanda ka na, free from any lawsuit, hindi ka nakakasuhan, malaya kang makabalik sa ating bansa. Dahil sa katandaan po ni Joma Sison,
Kalain ninyo ginawa yun ng Pangulo. Siyempre, iba pa po, no? Hindi lamang po yan. Yung napakalaking korupsyon, tinanggal po, nabawasan. Siyempre, yung pagpapalibing sa iyong ama. So, napakaganda po ng naiwan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya kahit hindi na po siya presidente, kahit nasa ICC na po siya, marami pa rin po yung mga tao, yung mga politiko, yung mga alagad ng batas, no, yung mga men in uniform, AFP, PNP, Marines at iba pa, na talaga namang kitang-kita, no, yung kanyang pagsuporta noon sa mga men in uniform natin. So, kahit wala na siya, kitang-kita natin yung pagtatanggol sa kanya. Tahimik lamang po yung mga yan. Pero still, the support is with the President Duterte. So, ikaw po, no, mahal na Pangulong Marcos Jr., isipin nyo po, kapag ikaw ay hindi na Pangulo, ano po yung legasiya? Ano po yung maipagmamalaki ninyo? Ano po yung mapanghahawakan ninyo na mayroon kayong ginawa sa kapwa? Mayroon kayong ginawa sa bayan na kahit wala na kayo sa posisyon bilang Pangulo, ay gagawin sa iyo ng taong bayan, ng kapulisan, ng AFP, ng Marines, yung ginagawa nila kay dating Pangulong Duterte. May magtatanggol kaya sa iyo? I don't think so. So, bago pa sumadsad lalo po ang iyong kapalaran at mawalan ng saysayang pagiging Pangulo, no? Itaas niyo po yung bandila ng mga Marcos. Oo, itaas niyo po yung bandila ng mga Marcos. Bumaba ka sa pwesto mo ng maayos. Sabihin mo, nagkamali ka. Nauto-uto ka ni Martin Romualdez. Nauto-uto ka ng iyong asawa. Wala pong problema. Maiintindihan namin. Pero kung ipagpapatuloy mo pong ipagtanggol ang sarili mo sa mga sitwasyon na nakikita na gaganap ngayon na obviously ikaw po ang may kinalaman. So, ikaw po, bagamat hindi ikaw po yung namumuno, ikaw naman yung pumipirma sa lahat ng mga ito. So, yun lang guys, no, sa mga nanonood, nakikinig po ng bidyong ito, don't forget to like, subscribe, and syempre, ibahagi natin ang video na ito. Mag-komento rin po kayo, no, magbahagi kayo ng inyong opinion, ng inyong saloobin, nang sa gayon po ay madaling makarating sa Pangulo ang ating mensahe. Tandaan po natin, ang isang tingting, kapag mag-isa lang ito, hindi ito makakawalis. So, ganun din po sa pagkalat ng mga impormasyon. Hindi po makakarating sa Pangulo ang mensaheng ito kung hindi tayo magtutulungang ibahagi.